Yo, sige tara class, basicin natin to ano. So, what if ganito naman yung setup natin? Yung kanina kasi binigay lahat, 'di ba? Binigay yung L, binigay yung F, binigay yung elevation. So, ang hinahanap yung mga discharge. O paano naman class kapag binigay yung discharge pero yung elevation is nawawala? O, parang ganito. Ang nawawala yung elevation B kasi hinahanap siya no? Pero binigyan ka ng discharge. Pero ang sabi, reservoir B in the figure receives 0.06. So, binigyan tayo ng isang napakagandang clue. Napakagandang, kumbaga, ni-specify niya na yung B, receive, is, kumbaga, receiver si B. So, basically, ano siya? Minus. Alright. So, hinahanap yung flow line kay AD, yung flow line kay DC, at saka yung elevation ng reservoir B. So, madali lang ito, class. Unang step natin, kunin natin lahat ng A natin, B, at saka ng C. Kasi ito ay Darcy Weiss back. So, again, class, mag-start tayo dito. Kunin natin yung A, that is 0.0826 FL, wala yung Q, 0.45 raised to 5, o yung D natin raised to 5. Ganon din sa B, ganon din sa C. Store mo kay A, store mo kay B, store mo kay C. Okay na yun, class. Next, gawa tayo ng equation. Ano ba yung working equation natin? So, hindi na natin kailangan mag-assume kasi alam natin, sinabi naman na sa problem, na yung figure, na yung B receives 0.06. So, basically, minus siya, class. So, eto siya, class. However, di ba, class, sabi ko sa inyo, yung X over A, that's yung X, by general consideration, that yung X ay headless A. So, basically, lahat ng X na nakikita mo ay headless A. Sa general equation natin na pinakita ko sa inyo yung Caltech. Ngayon, class, yung X na yung class, by default, naka-express siya kay headless A yung equation natin. So, yun pa rin naman yung gagawin natin. So, ang gawin natin, di ba, ito yung X over A. However, class yung B kasi, alam natin, binigyan ka na ng discharge. So, basically, hindi mo na kailangan gawing ito. So, instead, kaysa gawin mo ito, kasi nawawala yung elevation B, no? So, wala kang makukuha. Kasi magkaiba ang headless A sa elevation B. Kasi una, wala yung elevation B, pag ginamit mo ito, ang kagandahan, binigyan ka na ng discharge mismo doon. So, gawin din mo na lang yon 0.06. And then ito, ganun pa rin. Di ba ito yung X minus elevation A difference in elevation between A and B. A and C, I mean. So, ano bang elevation A and C natin? Difference in elevation, that is 100 minus 82. So, i-substitute lang natin. Ganun pa rin, X over A. So, 0.06, class ito dito po siya galing. Class, dahil nawawala yung elevation dito, ang nawawala natin yung head loss, yung X. So, instead na i-perform pa natin ito, class, ang gawin natin, dahil binigyan naman na tayo ng mismong discharge doon, yun na rin gamitin natin. And then ito, dahil ito, minus lagi naman yan, X minus S. So, nanggaling yung 18, 100 minus 82. So, basically, the difference in elevation between A and C. And then yung C natin na nakastore. So, kung isa-substitute mo, parang ganito siya, class. No? Again, anuin ko lang uli. Pakita ko lang uli sa inyo sa camera natin. Ayan. So, ganito. Pwede rin natin gawin yan, class, kapag may ganyang kulang. No? Ano ba yung, class? Ay, naka-store naman na ito. Ay, mag-focus ng camera natin. Sorry, class, medyo malikot Alright. So, parang ganyan, ano? So, gawin natin, ano ba yun? Square root of alpha x over alpha a. Sorry, class, pala, tinype ko na yun, no? And then, ito ay minus 0.06. And then, ito minus square root of, minus din ito, alpha x minus 18. And then, alpha c. Tama ba? Yung shift solve mo, class, nakastore naman na yun, no? So, ang gawin mo, gaya na sabi ko sa iyo, 50, pwede na yun, class. Pag masyadong matagal, baka mali assumption. Pero tama yan, class, kasi binigyan ka na ng mismong hindi ka na mag-assume, no? So, makuha nating headless A ay 7.22. Tandaan mo yung value na yan, class, 7.22. Again, kunin na natin, class, yung discharge o yung flow line. Kasi yun yung hinahanap, di ba? And then, kumbaga, yung flow line kay A at saka yung flow line kay C. Tama ba? So, unang pindot mo, lalabas yung 0.2186. Sunod na pindot mo, yung 0.06. Then, yung pangatlong pindot mo, 0.1586. So, ito yan. Diba? Ayun, 0.219 yung nakuha natin. Hindi ko lang kasi mapakita ng sabay, no? And 0.159. So, 158 yun. So, yun na lang natin.
So, ngayon, paano natin kukunin ito? Yung elevation of reservoir B. So, tinan mo class yung solution natin, di ba? Sobrang ano lang. So, again, ganun lang uli yung gawin mo. Di ba? So, ito, yan lang din yung equation mo doon, class. Ngayon, di ba kanina, ginawa na natin tong 0.06. Ngayon, wag mong gawin yun, class. Ano? Ang gawin mo, kasi andyan lang natin makukuha yung elevation B, di ba? So, ang gawin natin, class, sabi ko sa iyo, tandaan mo yung value na nakuha nating head loss A. So, i-recall mo siya, class. Kunin mo uli yung head loss A na 7 point, ano yung class? 22, tama ba? I-store mo siya kay F. O kahit saan, basta i-store mo. Kasi this time, hindi na sa X yung isi-shift solve natin. Ang isi-shift solve na natin, o magiging X na natin, is yung elevation kay B. Nasundan? So, di ba, itong head loss A, nakuha natin siya dito. Sa unang equation natin. Dito. Ang nakuha nating head loss A ay 7.22. Head loss A ay 7.22 something. O, ako, in-store ko siya sa F. Walang problema doon, class. Next. So, basically, may value ka ng head loss A. O, ganun din dito. Kaya nga, class, ito 7.22. Ito 7.22 din ito. At ito 7.22. Ngayon, ito na, class. Ganun pa rin ito, class, ha. Dahil itong term na to, that is difference in elevation A minus B. Tama ba? So, difference in elevation ng elevation A na 100 minus yung elevation B na nawawala. Siya ngayon yung X natin. So, dito, ganun pa rin. This is head loss A, that is 7.22, and then the difference in elevation between A and C. Tama ba, class? You know? O, 18 pa rin naman yun. So, ang gagawin natin, class, i-shift solve na natin ngayon si X. Ngayon, yung X natin, ititreat na natin siya na yung elevation B. Tama ba, class? So, si X will be now the elevation B. O, paano ba natin siya i-solve? Pakita ko uli sa iyo, class, para class. So, babalik ko lang dun sa equation natin at i-resolve ko uli, class, si head loss A. Tama ba? Ito, gagawin ko itong minus. Tama ba? Minus yun. Tapos minus ito. Tama ba? Nakapaling. Ayan. Okay. Re-resolve ko ulit, class, ha. Shift solve. Makukuha mo rin naman yan, no? Tapos, store ko ngayon siya kay shift store kay F. Kahit saan, class. Basta ma-store mo siya. O, ngayon, i-rewrite ko ulit yung equation natin na to. Ano yan? Parang ganito siya. Papakita ko sa iyo para... Ito, this time, hindi na siya X. Hindi na siya X. Hindi na siya X, ha? Hindi na siya X. Siya na si alpha F. O si F. Then alpha A. This time, hindi na siya 0.6, ha? 0.06. Kasi ano na no? So, ito na ay minus quantity. Ano yung class? Alpha F. O yung 7.22. Ang hirap pala. Minus. Ano yung class? Difference in elevation, that is 100. Minus alpha B. Alpha X. Yung nawawala, no? And then alpha B. Yon. Dito, wala tayong problema dito, eh. Minus. Sana, class, nasusundan mo pa, ha? Alpha F minus ano yan, class? 18 ba yun? Then alpha C. Ngayon, ito na, class. Bibigyan ko kayo ng isang pro tip. Nalagay mo na lahat, diba? Ngayon, guys, pag sinip solve mo, ayan. So, pag sinip solve mo siya, babalikan ko lang, class, ha. Huwag ka muna magpipindot, ha, ng pag hiningan ka ng value ng X, ito ang i-input mo, class. For example, alam natin, 90.04 yung sagot dyan, eh. Yung C yung sagot dyan, eh. Ang gawin natin dyan, class, ha, isi-shift solve ko siya kay 92.76. So, ibig sabihin, gagamitin ko yung choices sa pag-shift solve ko para hindi na ako, kumbaga, yung ina-anticipate nating sagot ay andun lang mismo sa range. Kumbaga, gagamitin natin yung choices natin para kapain kung ano ba yung tamang sagot. Kasi eventually, kung magkakadikit naman, tama, class, magkakadikit yan, di ba? O, kahit ano, class, ang i-input mo, same pa rin naman ang lalabas. O, tinan mo, class, ito. O, ano yung class? 90 si shift solve ko siya kay na 92.76. 92 point. O, sama mo na yung point. Yan ang magiging, class. Tag dito? Kasi pag sinip solve mo yan sa 0, matagal yan. Kasi tinan mo, class, 0 to 90 something. So, basically, matagal yun. Di ba? Madami siyang i-iterate. No, mas mahaba. Ito mo, class, 90.06. Pero, may error lang dito ng konti. Pero sagot dito is the nearest 90.04. Ha? Napabaligtad yung choices, eh. Anyway, so yun lang naman, class. Di ba? Pwede rin siya. Kaso, magkakaroon ka ng modification, di ba?
Pero walang problema kasi madali lang naman siyang i-visualize, no, using this equation. Basta alam mo ito. Kaya nga maganda rin, alam mo yung concept na to kung saan dito galing. Kasi doon lang naman siya umiikot no. Anyway, yun lang muna siguro for our Caltech dito kay Reserva. Yun na class, sana class may mapulot ka kahit paano, no. Thank you.